Hi guys! Today, i-share ko sa inyo itong bagong perfume from Narciso Rodriguez and this is the Pure Musk Blanc. So eto guys, yung box niya and eto yung pinaka-pabango. Ayan siya guys. For some reason, hindi ko alam bakit gandang-ganda ako sa design ng Narciso Rodriguez na mga perfumes. And malamang meron na naman tong parang plastic sa loob. Ang bango niya guys! Ang bango niya talaga! Bago ko basahin yung notes ko, dun sa mga laging nanonood sa akin, welcome back. And dun sa bagong discover lang sa akin, welcome. So etong perfume na to, thank you Kat. Bago pa to dumating sa Pilipinas, na-mention na niya sa akin to. So, inabangan ko talaga to. And, nagustuhan ko siya, guys. Yung experience ni Kat sa US, hindi niya to masyadong nagustuhan. I think, kasi madalas magkasundo kami sa mga clean, soft na mga scents. So, I think it's the weather. Sa akin dito sa Pilipinas, sa weather natin, nagustuhan ko siya. So sa initial na spray, floral na sweet, powdery, creamy, perolite, and airy. Slight citrusy din, para siyang amoy ng tatlong combined na Narciso Rodriguez na cube na perfumes. Yung white na cube, na para sa akin maganda siya for weddings, ang soft niya na floral, meron ako nun guys. I think discontinued na yon. Parang meron yata akong 2 bottles pa noon as backup. Gustong-gusto ko siya. Pero ang soft and ang light lang niya. I mean, usually naman yung mga Narciso Rodriguez na mga perfumes ganyan. Tapos, yung cream colored na poudre, wala ako nun. And also, yung red na cube, which is yung rouge. May pagka parang powdery lipsticky yung amoy nun. Meron ako nun. Actually, matagal ko na siyang hindi nahihila. May sparkliness din sa kanya dahil sa aldehydes na wala dun sa 3 cubes na na-mention ko. Parang sparkly na 7-Up. Ang soft nito. This is EDP Intense, which is ginawa nilang longer lasting kahit na quiet type siya na perfume. Hindi mo siya makita dito sa bottle walang nakalagay na EDP Intense dito. Dito sa ilalim, meron. Pero, ayan, alam niyo naman yung mga Narciso Rodriguez. Hindi mo masyado makita yung ilalim. So, ayan siya. Andito siya sa box guys, nakalagay. Eau de Parfum Intense. So, ayun nga, ginawa siyang mas longer lasting kahit na quiet type siya na perfume. Nako-compare siya na medyo kaamoy ni Maison Alhambra na Reina. Yan yung dupe ni Oriana. Actually, wala akong Oriana, pero madami ako nung Alhambra or Maison Alhambra na Reina. Mas gusto ko kasi yon. Don't get me wrong, maganda yung pagkakatimpla ni Oriana and one of these days, gusto ko ring magkaroon ng full bottle nun. Pero lumipas na kasi yun na gusto kong magkaroon nun. Kasi enough na sa akin si Reina. Hindi siya ganun kalakas, hindi siya ganun ka-sweet. Sakto lang, pero kaamoy. And napapaligo ko siya kasi nga hindi siya ganun katapang. And hindi siya ganun kamahal. So bagay siya, lalo pag summer. And all year round bagay yun. Diba parang na-promote ko pa yung Maison Alhambra na Reina. Body chemistry ko to guys ha. And nako-compare din siya kay Kores na left ko. Para din daw siyang sobrang pinahina na Valaya. Some also say amoy Dove soap or Dove na body lotion. Sa akin, medyo kaamoy niya si Armani Privé na Blanc Kogane. It's not too musky, not too sweet, and not too powdery on my skin. Just a lovely, clean, fresh scent. Even the musk is not that strong on me. Sa iba, tumatagal siya ng days like sa scarf or sweater. Sa iba naman, mabilis siyang mawala. Sa akin, ito komento ng husband ko ang lakas daw and may scent trail siya sa akin. Pero ako personally, nahihinaan ako. I guess yung nakakaamoy sa akin, naaamoy nila ako. Pero ako sa sarili ko, hindi siya I guess, yun yung experience ko Sa sarili ko, hindi siya ganun kalakas. Nung nag-spray ako sa skin ko, kahit wala pa sa damit, naaamoy ko yung sarili ko pag gumagalaw ako. Pero nung nakapagbihis na ako, na-sprayhan ko na yung damit ko, wala na, parang hindi na siya ganun kalakas sa akin. Pero yun nga, yung tao sa paligid ko, nalalakasan sila, may scent trail siya. May mga nababasa pa nga ako na nakaka-receive sila ng compliments while wearing this perfume. Ang linis niya, parang clean towels or laundry na nagamitan ng fabric softener na powdery ang scent na may touch of vanilla. May sweetness pero hindi overly sweet. All year round bagay ito sa weather natin. High school pataas pwede. A good everyday signature scent kung type mo yung mga powdery sweet na soft and clean perfume. I think bagay ito sa mga healthcare professionals or yung mga masisela ng ilong sa pabango.
Although, itest nyo muna kasi baka yung experience ninyo, kagaya ko, na ako nahihinaan, lalo na kung sa healthcare kayo na klase ng work or na papaligiran kayo, let's say, ng mga bata, ganyan, or anyone na masisela ng ilong, baka kasi sa inyo wala lang, mahina siya, pero ang lakas pala. If you could buy a decant, I'm selling decant guys. So, test it first bago kayo mag-commit sa full bottle. Baka magtanong kayo, since clean smelling siya, ano ang difference niya sa Apolonio na isa sa favorite ko na local brand na clean scent? Apolonio is from Al & Marie. Si Apolonio, amoy laundry powder. Itong Pure Musk Blanc, amoy powdery na softener. I think pwede silang i-layer together and I think I will try to layer them kasi parehas silang malinis. Sa dry down, sa skin ko, lalakas yung jasmine, which is weird kasi nasa top note yon. Tapos hihina yung powderiness, pero andun pa rin naman siya, lalabas yung soapy na note. Still sweet, but more floral na siya and still sparkly. Yung musk niya, hindi ganun kalakas talaga sa skin ko. Comparing this to Pure Musk, mas gusto ko pa din yon. Iba yung ganda and sophistication nun. Talagang favorite ko yon. Sa brand na to, nitong Narciso Rodriguez, si Pure Musk talaga yung parang top to me. Hindi pwedeng mawala sa collection ko kasi I really love that perfume. I love wearing it alone. Easy reach siya sa akin, although bihira ninyong makita na nilalabas ko siya kasi ang dami kong perfumes guys eh. Pero kung saan-saan ko rin nahahalo yung perfume na yon. Iba rin naman yung ganda nitong Pure Musk Blanc. Quieter and simpler. Nothing groundbreaking, pero a good scent to have in your collection if you appreciate simple, clean scents. May woody na notes din ito pero hindi siya strong sa skin ko. I still recommend na i-test ninyo ito sa store gaya ng sinabi ko kanina kasi iba-iba yung experiences natin sa perfume and sa iba kasi sabi nila amoy grandma-ish daw siya because of the powdery na note. Pero sa skin ko kasi, eventually, hihina yung powdery na note. And although unisex siya, feminine leaning siya to me. So sa mga male viewers ko, do a test first before buying. Malay nyo naman, hindi maging masyadong powdery dun sa mga lalaki na makakapag-try nito and ang lumabas yung sparkliness, yung parang 7-Up. So after 8 hours, umuwi na kasi ako guys pero after 8 hours, amoy ko pa rin siya, amoy pa rin siya sa akin, lalo sa damit ko, kapit na kapit siya guys. Hirap akong hanapin yung yung mask na note. Ngayon na-train ko na yung sarili ko sa mask na mabilis ko na siyang naaamoy but sometimes yung mask sa akin parang patago-tago. Wala pa rin. Or baka ganun talaga yung dating ng mask. Matututunan natin yan pag nag-aral tayo ng perfumery course. Pag uwi ko sa bahay, inulit na naman ng husband ko na malakas siya and naiiwan yung amoy ko pag dumadaan. Ako, may scent trail talaga siya guys. At this point, amoy 7-Up na siya na may hint of florals and vanilla na slightly powdery. Hindi na ganun kalakas yung pagka-powdery niya. So ayan na guys yung review ko nitong Narciso Rodriguez na Pure Musk Blanc. Gusto niyo ba siyang idagdag sa collection ninyo? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!